Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito, pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap kina Kim and syempre kay Paolo Avellino. So ang pag-uusapan natin sa update na to ay may kaugnayan nga po mga kakimpaw sa balitang magbubukas na bagong kabanata daw kay Kim and kay Paolo Avellino bilang mag-asawa. At sana daw ay suportahan natin ito mga kakimpaw. Usaping mag-asawa or kasal po ito. So tatalakayin natin yan kasama na din ang iba pang mga ganap kina Kim and syempre kay Paolo. Pero bago po ang lahat, maraming salamat po sa inyong patuloy na pag-support at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang isang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Mula ito kay Ginang Marlene Acorda. Sabi niya dito, kahit naman sino Miss Joyce bilang babae umaasa tayo na siya na at sila na talaga. Pero kahit ilang taon pa kayo kung hindi para sa'yo, di talaga maging kayo. Kasi may nakalaan na para sa'yo. At yun ay si Paolo. Imagine, sino bang maniwala na magkatagpo sila ni Paolo, nakailang babae na rin si Pao. Nagkaanak pero bigo din sa pag-ibig. Kaya kung sila ay tinadhana sa isa't isa, sila talaga ay magkakatuluyan at nasa tamang panahon at edad na sila to settle down. Correct, Ginang Marlene Acorda. Tama po kayo sa inyong mga sinabi, no? So kahit na ang dami-dami po nating nakilala, 'di ba? Doon talaga tayo dadalhin sa tamang tao, 'di ba? Doon sa tao po na talaga namang handa po tayong pakasalan, mga kakimpaw. Ganyan po talaga yung gustong mangyari ni Chinita Princess. 'Di ba mga kakimpaw? Yan kasi yung paninindigan po niya bago po siya makipag-live-in or makisama o sa isang bubong, 'di ba? Kasama po ang kanyang iniibig or kapartner. Sobrang hanga nga po kay Chinita Princess kasi napakatibay niya, no? Ang tatag niya po, napakatapang niya kasi kaya niya mong kalimutan, kaya niyang itapon yung 11 years na relasyon po nila ni Sian Lim dahil po dito sa walang planong pagpapakasal sa kanya. 'Di ba mga Kimpaw, talagang pinapahalagahan po ni Chinita Princess yung kanyang paninindigan, yung kanyang pagkababae syempre mga kakimpaw, importante po yan. Kaya saludo tayo kay Chinita Princess at kung sakali mga kakimpaw ha, na hindi po tuparin ni Paula Avellino yung kasal na yan, ako, hindi malabong mangyari na ganyan din po ang mangyari sa kanya, sa ginawa po ni Kim kay Sian. Hindi po mangingimi si Kim na iwanan si Paulo. Kaya nako Paulo ha, ayusin mo dahil ang aming Chinita Princess palaban at may paninindigan. So maraming salamat sa inyong komento, Ginang Marlene Corda. God bless at mabuhay kayo. So eto na nga pag-usapan na natin mga kakimpaw, mga topic po na nakalap natin sa update na to at unahin na nga nating pag-usapan ang tungkol pa din dito sa hula po na nagsi-circulate sa social media. Sabi dito, usap-usapan ang naging bagbasa ni Mamo Gloria Escota sa baraha para kay Kim Chiu kung saan lumabas umano ang posibilidad ng pagbubuntis ngunit wala pang kasalang nakikita. Ayon pa sa kanyang pagbasa, masaya raw ngayon si Kim sa kanyang relasyon at mas pinipili nitong maging tahimik at pribado. So dyan mga kakimpaw, agree po tayo dyan. Pero doon sa hula kay Paolo, doon hindi tayo agree mga kakimpaw kasi 'di ba pinili po ni Kim and Paolo na gawing pribado ang kanilang relationship. Tapos doon sa posibilidad na pagbubuntis pero walang kasalan, hindi po ganyan ang paninindigan ni Chinita Princess. Nauna po talaga yung kasal bago yung pagbubuntis. Tsaka yung hula na yan mga kakimpaw is hula lang po talaga yan. Wala yung pinagbabasehan, wala po yung pinagbabatayan, hula lang as in hula. Wala pong katotohanan, 'di ba? Pwedeng totoo, pwedeng hindi, 'di ba? Samantalang talakayin at pag-usapan naman natin ang tungkol naman dito mga kakimpaw sa usaping kasal
at settlement for Kim and kay Paolo na kung saan sana daw ay suportahan natin ang bagong kabanata bilang mag-asawa nitong si Kim and Pao. Ayon nga dito sa isang post, walang masama kung kasal na sina Kim at Paolo. Walang masama kung sakaling mauwi sa kasalan ng relasyon ni Kim Chu at Paolo Avellino. Pareho naman silang nasa tamang edad at sa pagkakaalam ng publiko, parehong walang ibang karelasyon. So tama mga kakimpaw, wala po silang ibang karelasyon, tamang-tama yung edad nila para po mag-settle, 'di ba? Si Paolo parang 37, si Kim 36, o mas matanda si Paolo ng 1 taon. At yung edad na yan talaga, yung tamang pag-aasawa po, pag-settle, bumuo po ng pamilya, 'di ba? Kaya marami pong magiging masaya kung mangyari po ito. At sana nga daw po suportahan natin ito mga kakimpaw. Hindi lang suporta, no? Pagmamahal at mainit na pagtanggap ang ating igagawad sa kanila. Sabi pa nga dito, parehas namang walang sabit. Parehas ding single at nasa tamang edad na para magpamilya. Kung totoo mang buntis si Kim, mas lalo pang napapatibay ang dahilan kung bakit handa na siyang magbukas ng bagong kabanata bilang mag-asawa. Sana isuportahan ng kanilang fans ang anumang desisyon na magpapasaya sa kanilang dalawa. Pag-ibig nila, paniniwala nila, at kinabukasan nila, respeto na lang ang hiling nila sa isa't isa. So yes naman, hindi natin iiwanan si Kim and si Paolo sa bawat desisyon nilang gagawin sa kanilang buhay. Andito lang po tayong mga Kimpo fans, lagi pong nakaagapay, nakagabay, lalo na po sa mga project nila, 'di ba? Talagang puspusa na po ang kanilang ginagawang project, mga kakimpaw. And talagang super excited na din ang mga supporters na mapanood ito. Kasi hindi daw po talaga basta-basta ang movie na ginagawa ni Kim and Paolo. Tapos yung mga director, yung mga producer, sobrang pasabog mga kakimpo at kinakatakutan nga daw itong i-perfect marriage. Kinatatakutan ito ng iba pang mga kasabayan po nila sa movie or sa takilya. 'Di ba? Kasi alam nilang malakas po talagang tambalang Kim Pao. Lalo na ngayon at sobrang na-miss po ng mga Kim Pao fans yung mga movie ni Kim and Paolo sa big screen. Kaya for sure, ang dami po talagang magpapa-black screening para po sa movie nila. Nako, excited na rin ako mga Kim Pao. And siguradong tatabo ito sa takilya ng limpak-limpak na salapi, no? Lalo na at ang ganda po ng kwento. Ngayon pa lang kudos na sa team, lalo na kay Kim and Paolo sa husay nilang umarte. Talagang super saludo no maging ang director hindi daw po nahirapan mag-ano kay Kim and kay Paolo. Talagang best actor at best actress ang atake talaga nila kaya sila po talaga yung kinuha dito mga kakimpo kasi sila po yung pit sa naturang kuwento. Kaya ngayon pa lang congratulations Kim and Paolo, nakasuporta lang ang mga Kimpo fans sa inyong dalawa. So kayo ba mga kakimpaw, anong masasabi nyo dito? Please comment down below.